ng kaguluhan sa Zamboanga City, naglunsad na ng agresibong airstrike ang puwersa ng militar. Pero maingat ang isinasagawang operasyon dahil ibinalandra di mano ni Ustad Xavier Malik ang mga natitirang bihag bilang mga human shield. Kanina ilang kasama ni Malik ang nagdesisyong sumuko na sa gobyerno. Live mula sa Zamboanga City, may report si June Veneracion. June? Jessica, dahan-dahan ng bumabangon itong lungsod ng Zamboanga. Bukas nga ay babalik na o itutuloy na yung klase sa mga eskwelahan. Sa labas yan ng 7-kilometer radius mula sa conflict area. Yan ay sa kabila nga lang hindi pa rin natatapos itong problema sa paghahanap sa mga natitirang rebelding personalidad mula sa Moro National Liberation Front. Sunod-sunod ang pagpapawala ng racket ng mga fixed-wing aircraft ng militar sa pinaniniwalaang posisyon ng mga puwersa ng MNLF. Paniwala nila na iipit ang mga rebelde sa Bakawan malapit sa Barangay Mariki at Barangay Talon-Talon, ang parehong lugar na pinasukan nila halos 3 linggo na nakalilipas. Kaya naman nagsilikas ang mga residente ng Talon-Talon papuntang eskwelahan. Isang panibagong sunog din na sumiklab sa Barangay Rio Hondo. Sinubukan ng mga bumbero na ruwispunde. Pero napaatras sila dahil sa mga narinig na putok na posibleng mula o mano sa mga sniper. Hindi rin umubra sa sunog ang tubig dagat na pinangapula ng Marines. Sumuko naman kanina ang 8 leader ng puwersa ni Miswari, kabilang ang commander nilang si Salip Ijal. Kasama nila ang 5 teenager na kanilang bihag. Nagpaalam daw ang grupo kay Malik na lilipat ng pwesto. Pero imbis na makipagbakbakan, ay nagdesisyon na lang silang sumuko. Sana yung mga kayo nandyan sa labas, mag-isip-isip kayo muna, huwag kayo padalos-dalos na tingnan ninyo ang nangyari sa amin. Parang nahirapan sa hindi totoo sinasabi. Kwento pa ni Ijal, buhay pa si Malik at nananatili sa mga lugar ng Barangay Santa Catalina at Barangay Santa Barbara kasama ang mga natitira niyang kasamahan. Samantala, 4 na bihag na nakalaya ang nagkwento kay Zamboanga Councilor BG Gingona na malapit na mawala ng bala ang grupo ni Malik. According to them, around nasa 20 to 25 hostages remaining. But there was a hostage who was released earlier this morning. According to her, sabi niya 5 na lang raw. Kani-kanina lang 2 pang bihag ang na-recover ng light reaction team mula sa Lucy Street. Ang 49 na taong gulang na si Lucita West na may tama sa hita at kaanak na si James West. Kasama nila sa ospital ang isang tauhan ng light reaction team na nasugatan sa enkwentro. Sa halos 3 linggong bakbakan, 18 pulis at sundalo na ang nasawi. Kanina lang, isang army officer na naka-assign sa light reaction company na si First Lieutenant Francis Damian at 2 special action force ang nasawi. Kwento ng kasamahan ni Damian sa PMA Class 2007, voluntaryong nagpa-deploy ang sundalo sa Zamboanga. But rest assured naman na we'll be there. The whole class will be there and we'll continue to support each other. Lumusot ang bala sa helmet ni Damian ng tamaan sa ulo sa isang close quarter combat sa Santa Barbara. Helmet po natin ay protection from shrapnel, from small caliber weapons. Pero pag ito ay na-direct hit ng large caliber weapons like 5.56, 7.62, ito po rin ay natatamaan na nape-penetrate na. Ang mga sugatang sundalo nagpapagaling lang daw, saka sasabak muli sa bakbakan. Dinalo sila kanina ni AFP Chief of Staff General Emmanuel Bautista, Defense Secretary Voltaire Gasmin at Interior Secretary Mar Rojas. Napakalaking pinsala na rin ang iniwan ng bakbakan sa Zamboanga City. Sa Barangay Mariki, tupok ang napakaraming bahay sa Bakawan. Wala na rin natira sa daan-daang bahay, mga bodega at pabrika sa Santa Barbara at Santa Catalina. At ang Lustre Street na tinaguri ang ground zero ng bakbakan, larawan ng digmaan. Butas-butas ang mga pader ng bahay, nakatumba na ang mga poste ng kuryente. Tumambad din si aerial survey ang libu-libong evacuees na nagsisiksikan sa Zamboanga City Sports Complex at ang tent city ng mga kapatid nating Bajau. Pero wala na atang mas ihirap pa sa sitwasyon ng mga inang nagsilang ng sanggol sa gitna ng kaguluhan. Buti nga po dito, marami pong nag-support kaysa doon sa pinanggalingan namin. Kasi mahirap po talaga doon.
Latest update mula sa Armed Forces of the Philippines, Jessica, nasa 30 na lang daw yung mga remaining MNLF rebels na kanilang tinutugis. Hawak nila ang mga less than 10 hostages. Jessica? Okay, Jun, ang hindi ko na nabalitaan, kasi naalala ko yon from day one, no? Yung tatay ba nung pare, si Father Ufana, sabi na iwan pa kasi na-release si Father Ufana, yung tatay niya naiwan pa doon. May balita ba tungkol sa kanya? Jessica, pagkakahuli nating balita dyan, kasama yata sa mga napalaya yung tatay ni Father Opama. Pero syempre, kailangan pa natin kumpirmahin yan mula sa mga authorities. Try natin ibalik sa inyo yung mga detalye pag nakuha na natin, Jessica, kasi paumanhin ninyo at hindi natin nasimulan itong gulo rito sa Zamboanga, Jessica. Okay, so far, 3 opisyal, halos magkakasunod silang namatay, no? Si Rama, si Meneses, at today, ano apelido nung namatay today, June? Si First Lieutenant Damian, Jessica, 3 yung magkakasunod na opisyal na yan na nasawi dito sa bakbakan. Ang paliwanag nitong Armed Forces of the Philippines, ganyan talaga ang buhay ng mga opisyal. Kailangan silang mag-lead by example. Sila ang dapat nasa frontline. Sila yung dapat nagli-lead sa tropa nila. Kaya sa mga ganitong sitwasyon ay talagang hindi naiiwasan na talagang may mga nasasawing mga opisyal. Lalo pat ang bakbakan dito ay close quarter combat, door to door. Minsan pagpasok nila daw sa isang kwarto o sa isang pinto ay hindi nila alam na meron ng kalaban doon. O minsan naman pag pumasok sila, hindi agad sila makaputok dahil ang nakikita naman nila ay bihag. Kaya talagang careful yung pagpasok nila doon sa mga ginagawa nilang clearing operation, Jessica. Okay, yung kanyang helmet ay Kevlar helmet pero tumagos yung bala. So ano ba yon? Talagang meron talagang mga bala na too powerful para dun sa protective gear. Meron lang talaga siyang certain threshold, Jessica. Hindi lahat na sinasabing bala ay kakayanin yan. Perhaps itong mga high caliber na bala ay kapag tinamaan, kung sakali namang hindi dead center, kung hindi talaga dead center dito, kung tatama lang sa gilid, may posibilidad niya na dumaples. Kaya magiging protection pa rin niya ang helmet na yan sa mga sundalo. Pero sa mga sitwasyon na talagang tatamaan ng dead center at close range, yan medyo delikado ang nakasuot niyan. Hindi naman ibig sabihin itong may tumagos na bala sa helmet ay low quality itong gamit nila, kasi alam naman natin, may mga reklamo dati niyan, lalo na sa Philippine Marines dati, yung mga nirereklamo na Kevlar na hindi naman talaga Kevlar kundi peke, palang low grade na Kevlar, kaya tinatagusan ng bala. Pero ito talaga na tsempohan, dead center, kaya pasok yung bala at tinamaan nga si Lieutenant o si First Lieutenant Damian, Jessica. Okay, yung ba namang mga airstrikes, no? Kasi napansin ko sa video, masyadong matataas yung lipad ng mga helicopter at pati yung mga eroplano. Asintado ba at alam nila, tukoy nila kung nasan talaga yung mga rebelde? Makakapag-isip ka rin ng, kung malikot ang isip mo, isipin mo rin, Jessica, na paano nga siguradong hindi tatamaan yung mga hostages kung ang tinitira ay mga rocket na mga heavy artillery. Ang paliwanag ng Armed Forces of the Philippines dyan, meron silang monitor sa ground. Sila yung sumisilip, sila yung tumiteleskopyo kung tama ba yung tinatamaan ng tropa. Kumbaga, sila yung eyes and ears ng mga air assets sa taas. Sila yung titingin kung tama ba yung tinatamaan o hindi. Jessica. Okay, maraming salamat at ingat kayo dyan sa Zamboanga City, June Veneracion.